blessed morning sa tanan. So, sa ikaapat, it's sa may Mark chapter 10 verse 34. Verse 34. Mark 15:34. Og sa pagka-alas 3, mituaw si Jesus sa makusog. Iluwi, lama sa baktani. Nga sa ato pa, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Welcome to my channel, Born to Praise TV. We are created to praise and worship God. Lord, ani Ginoo ang imong pulong, Lord. Usa sa pulong na imong gibilin kanamo nga maka-smart kanunay sa paglakaw spiritually, Ginoo. We are not perfect. That is why our God, Jesus Christ, offered His life on the cross for us. Thank you, Lord, for cleansing us. Thank you, Lord, nga ikaw ang nangita o pamaagi to reach out sinners like us. Salamat kay God. Help us, Lord, to be more like you. Your holiness, Lord, maani ang kanamo, Ginoo. Aron makalabutay kami sa among pagkakaw. In Jesus' name, Amen. So, diri kapita is makarelated ko sa tingog anay lang kanang ingon si Jesus, my God. Tungod kay we as human being, life is not easy. And Jesus Christ, He experienced, naka-experience ko siya o kung si atong na-experience right now. Because dili na sa kinabuhi joy, dili na sa kinabuhi kalibay. We always long joy. We always long happiness. Pero dili na maabot sa ato ang kinabuhi. And dili kapita is nakarelate ko sa manghitabo sa mga kinabuhi, especially po sa ako ang kaugalingon and my daughter yesterday morning. Natingala lang mi pagmata niya, niato siyang CR, pag kumanya CR, baling luspada sa akong bata. Then, almost collapse. Then, among gidala sa clinic. Then, pag-abot na mo sa clinic, wala pa si doktor, may gani naulian lang dito. It's not easy to experience tayo anak ng mga sitwasyon. And, aning kapita, pag-isgot ta og upat ka buok. Number 1 is deepest anguish. Real separation. Number 3 is fulfilled privacy. And number 4 is loneliness. Kanang deepest anguish. Kanang lalong kaayo dito nga magbati nga kanang kabug-aton. Sometimes sa ito ang kinabuhi, nakafeel ba mo ginunani? Nakafeel ba mo nga kanang mura mo separated? Nakafeel ba mo mura mo abandon? Mura mo nangalagad ka sa Ginoo pero nga mura wala kay Lord? Something ingon ana, no? Nangalagad ka sa Ginoo ba? Taas na tayo kag-experience sa pagpangalaga sa Ginoo, then suddenly na ay problem na ako sa imong kinabuhi nga mura ma-feel nimo nga Lord. Mura layo kaayo ka nako, mura wala ka nako. Something ingon ana, no? Nakasulay din ko ana sa kong kaugalingon kung naaw sa may dibuhat ako, ihilak na lang ko nila sa Ginoo kay mura Lord, makaito mga Lord, wala ba dahil ka nagubang sa kuha? Kung inay akong na-experience sa Ginoo. Kaya dili lang ang kinabuhi, dili ingon na kung naakas Ginoo, dili assurance na kanunay kalipay. Dunay mga problema nga maabot sa imong kinabuhi nga dili unta ka ganahan. Kaya naman, dili ra ikaw may maapektahan. Lakip ang naasunod sa imong panimalay, maapektahan. Okay ra ikaw rin maapektahan o maapil sila mo na nakadugang sa kaluol. That is why Jesus, niya sa kaya naman, our God, Jesus Christ, is 100% God, 100% human. Nabati niya nga deep anguish. This cry signifies
spiritual agony were deeper than his physical torture. Diba? Kanang iyang kamingaw sa Ginoo. Sometimes kita, pag makasala ba tas Ginoo, pag ma-feel nato, ma-separated na tas separate na tas Ginoo, nabati nato mga, Lord, gimingaw ko sa imong presensya. Naabala sa tuwa. Kaganang murag layo tas Ginoo ba? Sige tag-ampo, sige tag-simpa, pero murag ako na lang gituman ang adlaw sa pagsimba. Pero wala na joy sulod sa itong kasing-kasing. Wala na happiness. Dryness na lamang nagpabiling. Nabati ba na ng Lord, restore me. Nabati ba na nato? Kaya siya, my God, why have you forsaken me? Imagine mo, nabati na niya, na-forsake siya saan? Because of you and me. Na-forsake siya, gibati niya itong buang pagpatia, kadili dapat itong kanyang pation. Diba? Imagine mo na. Number 2 is real separation. Kaya tinun-anay pagka-separate. Isa'y naay anak diri nga dili makatulog o malayo ilang ang inahan diri nga dili makatulog o malayo ilang anak. Magulangan gani pangitaon. Isa ko'y anak diri nga mangita o ginikanan. Ako ay always long for na naako'y ginikanan masandigan. Sa iyo ka imong nawalan o papa. Pagkawala sa akong papa, nga aming mama, naninyo po na akong mama, muraya po nawala akong mama. And then yesterday, April 1, akong mama passed away. Nawala na yung mama, ano po, dito sa kalibutan. So, iyon ana ang sitwasyon. Ano bang, real separate ba? Kanang lisod kaayo nga na-separate ka sa imong gisandigan. Lisod kayo nga na-separate ka sa usa ka butanga imong gituohan nga maoy makatabang nimo. Munay gibati ko niya. Nga lisod sa iya as human. Like our Jesus Christ is 100% human at this point. Nga lisod kayo nga ang amahan nga nagigugma nako na-separate ko sa iya. Kung makamurag wala siya ang iyang presence dito sa ko. Something ang anak. Diyan na siya dali. It indicates a genuine, momentary straining of his connection with God the Father as he took on a role of a sin offering. Diba? Nahimod siyang sin offering. Ang kanina offering is not only for the first generation. Dili rin sa unang generation. Dili lang sa ikaduhang generation ng offering. Meaning, this offering is forever. This offering is walay pagkaputol, walay kinutuban, walay kausaban. It's like a ring. Kapatay mo sa ring, ang ring walay katapusan. Vow na siya sa mga ninyo. Ang vow sa Ginoo, ang vow gibuhat sa Lord is to offer Himself on the cross. It's not only a promise. It's not only a testimony. It's not only a demonstration. But it was a covenant. A covenant will not change. It will never change. Who can do that? Only Jesus Christ. Only Jesus Christ. Fulfillment of prophecy. While feeling forsaken, the cry also fulfilled in the book of Psalms, chapter 22, verse 1. Tingnan siya dali, Psalms 22, verse 1. O Ginoo, nagmalipayon ang hari, kay gilig-on mo man siya. Gilig-on si Jesus. Nagmaya siya pag-ayo, kay gihimo mo man siyang malaugon. Amen. Nagmaya siya pag-ayo. Out of these things nga naitabo, those things nga naitabo sa tinuoy. Nagmaya siya nga naman na kumpleto niya ang iyang purpose. We as Christian, what is our purpose? Try to ask sa atong mga kagaling, what is my purpose? My purpose ba is to keep sinning before God?
or my purpose is to stay holy before my God. Because I am redeemed from being sinners into holiness. Ang paglahutay is not only paglahutay of what we feel externally or outwardly, but ang paglahutay, how we sustain the walk with God in holiness. Ang paglahutay is holiness because holiness is not easy for human being to do. Dili sa yung sa katao to walk holiness. Kung ano man, there's a lot of temptation. There's a lot of problem na makaguba sa itong focus at tubangan sa Ginoo. And it's fulfilling prophecy. Na-fulfill ito nga prophecy because kung si Lord Boy Custodia, He will do it. If God will say, He will do it. If God will promise, He will do it. If napadaogon si Lord, and God choose me, choose you, we are also victorious. Amen. We have victory in Christ. Na may mga problema nga mudanga sa atong kinabuhi, but remember, our life here, we are stranger in this world. Stranger ta sa kalibutan. We are walking patubang kadto sa himaya sa Ginoo. And ang atong mirror to reflect ourselves is Jesus Christ. Una sa atong tanan nga buhaton, sa atong tanan nga kinabuhi sa kalibutan, kinahanglan inspired ta diha sa Ginoo. Dili ta inspired mo trabaho, kay daw na tayo goal na kinahanglan makabutang tag-ingon ani, maka-cellphone tag-ingon ani, to live a luxurious life. Muna'y atong goal is not our goal. Our goal is to have Jesus sa atong kinabuhi bisan unsay atong pagkabuhaton. Because in this world, we keep on looking na kinahanglan, we keep on dreaming sa mga butang na makaingon ta, na magmalipayon ta. Pero maabot na to, malipayon lang ta sa magkadyot. But that joy is not eternal. But being with God, our joy is eternal. Ano man nagmalaubos si Lord, pinaagi sa propesya. Loneliness. Nabati niya ang loneliness. Di ba lisod kayo sa kadagang tao? Ikaw rama oy nag-inusara. Dagang galing tao, pero nagdasara pa ka. Diba? Ang imo pagbati, lahi sa imong gitlang ibati. Ang kanang ibati ni Diyos, feel lonely. It describes a son reaching up without sensing that his father was reaching back. Kurang nakaingon na ka kanang nagsingin na kaginak na ko sa kabata, dito nga, wala siyang buod nga pagmata niya, nga dito siya natulog. Wala yung tao siya palibot. Kung sa'y kuhatong sa usa ka bata, magsigid hilhap. Kay masigibiyaan na siya. Uli na feel ni Jesus Christ being alone. Loneliness. Diba? Muna yung nabati nga, bibiyaan na gagawin ko, pasig dili ko balikan. Something yun. But bisan pa man ana, it is a unique loneliness. Uniqueness niya. Hopefully, atong hinungduman na kung nagsugod ta ni Kristo, mutapos ta ni Kristo. I'm really blessed kanin sa number 2. Truly, I tell you today, you will be with me in paradise. Na-bless po ko kayo. Ano man, nakabati yun ako sa katao, magwala siya ka sa kalibutan. O sa diya, sa pagkawala sa kalibutan, iyan i-accept na si Jesus as Lord and Savior. Kunya, kita nga Kristohano, ang ato ang exit sa kalibutan, mo ay atong entrance sa iyan imayan. And who permitted that? It's not only permitted, but it was declared by Christ. Today, you will be with me in paradise. Who declared that?
It is our God, Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. Let us pray. Lord God, thank you for declaring us to be with you always. And thank you, Lord God, for being forsaken. Kabisa ni Ana, Ginoo, kami nakahimo karon sa pagduol kanimo nga gawas. Thank you, Lord, for the joy. Give us always joy as we serve you continually. Let us to be humble, good Lord. A humble person, pinalanginan din mo, Ginoo. Ipanalanginan din mo. Ngano man, ikaw ang Diyos nga maoy among himlo o amo kanunay nga mirror in humility. O biya sa humility, there is victory. In Jesus' name, Amen. Thanks for watching. Please do like and subscribe. Thank you.